Good morning mga ka-travelers. Ayan, tumalon si Kringkil, tumalon. Ayan, hindi naman ko na yan. Yan mga ka-travelers, good morning. Dito na tayo sa Bayugan at nakatigil na tayo dito, nakatulog tayo 2 gabi. At hindi na natin kuhanan yung iba kasi naloba tayo. So ngayon, aahon na po kami doon sa bundok at ipapakita natin sa inyo yung dinaanan natin na sobrang pangit ng last na punta natin dito. At makikita natin ngayon kung kumusta na ba yung sitwasyon ng karsada ngayon doon. Kung pangit pa rin ba o maganda na. Kaya tara na! Mga travelers, ang oras natin ay 5:25 ng umaga. Dahil aahon tayo ng bundok, kaya dapat maaga. Sana kanina pa para mas malamig. Pero abot pa rin naman to, malamig pa rin. Kaya, let's go! Leb, maguna-una lamig, napapanin mo ha? Kahinay mami. Ha? Sige. So, let's go. Alis na po muna kami. Maganda na anda, no? Pino na. Yun pala eh, maluag yung tamputso. Kaya ligay. Nag-tune up na yung pako. Kaya medyo ano na ulit siya. Tapos ang karoon ano yung dito mapuga na nimo. Kala ko
Masarap talaga mga ka-travelers pagbiyahe kapag ganitong oras, maaga, tapos sa gantong napakagandang probinsya. Malamig ang simoy ng hangin, napaka-presko po ng lugar, at kitang-kita mo naman yung pagsikat ng araw. Sa ganyan ang tanawin na makikita mo ay napakasarap talaga sa pakiramdam. Hindi mo naisipin pang bumalik ng syudad. Mga ka-travelers, napakasarap dito. Ayan mga ka-travelers, paahon na nga po pala kami ulit ngayon patungo doon sa kabundukan na dati ay napakapangit at napakahirap ng daan. Ngayon makikita natin kung kumusta na ba ang kanilang mga karsada doon sa lugar na yon. Kung nag-improve ba, lalo na yung hirap na hirap tayo mga ka-travelers, no? Pakita natin dito yung dating itsura nung daan at ating ikumpara naman ngayon sa kalalagayan ng mga karsada. At ito na mga ka-travelers, magsisimula na po tayong umahon ng kabundukan. At simula po dyan sa pag-ahon na yan ay meron pong mahigit 20 kilometers na tatakbuhin natin, na parang nasa 25 kilometers po yata yan kung di ako nagkakamali. Na halos puro ahon po yan mga ka-travelers hanggang makarating doon. Konting patag lamang madadaanan. Mga ka-travelers, magsisimula tayong umakyat ngayon sa bundok. At maglologger na po tayo. Katulad yan. Tingin nyo dyan, mababa lang, pero napakataas po nyan. Makita nyo yan pagka simula na natin ng pag-akyat. Napakataas po nyan. Bigla po akyat nyan. Kaya dito pa lang, mag-logger na tayo. Ayan, logger tayo. Pasiguro tayo kay mataas po yan. Hindi basta-basta yan. Noong unang ahon namin dito mga ka-travelers, umahon po kami na gamit lang ang karga, si Ate May, si Mami at si Papa. Pero ngayon, lahat po kami nakasakay dito. Wala po itong bawas na pasahero. Nag-iwan lang yata kami ng ilang mga hindi kailangan ng mga gamit doon. Sumisigaw si Brother Jeff T. Yung logger daw, nakasigunda lang po, paakyat. Sobrang taas po kasi niyan eh. Kaya tuwan-tuwa siya kasi second gear lang yung ahon natin dito sa lugar na to.
Ito ang unang pagsubok kapag umahon ka dito sa papuntang Mount Carmel mga ka-travelers. Ito yung unang ahon na mula sa highway hanggang dito sa taas. Ewan ko kung mga ilang daang metro to, mahaba-haba din po ito. Ito ang unang subukan sa lahat ng mga maliliit na sasakyan na umahon dito. Kahit malalaki, kapag alanganin, delikado. Bitaw ang logger. Malimit pa rin tayo nakakapag-logger mga ka-travelers dahil nga matataas po ang mga ahon sa lugar na ito. Kaya pagdating sa mga gantong ahon, mahaba, ay naglo-logger tayo. Pero malapit na siguro matapos yung ating project. Sigurado hindi na tayo maglo-logger sa gantong ahon kapag natapos na yon. Medyo lumalagit na uli siya mga ka-travelers kasi nagsisimula na uli siyang puminit. At pataas-taas din po itong pangalawang pagsubok na ating dinadaanan. Ang isa sa mga mataas na ahonin po dito na dati ay sobrang hirap din po ng lugar na ito. Angat uli ang logger. Grabe kahirap ito mga daanan to dati mga ka-travelers. At ito na mga ka-travelers ang pangatlong subukan na ating dadaanan. Ang tawag dito sa lugar to ay Paradise. Mahaba-habang ahon at mataas-taas din. Kaya mag-logger na tayo. Mga ka-travelers, tigil ulit tayo. Logger tayo. Ito na yun. Kasi ito yung isa sa pinakamataas na mga kalsada noon na dinaanan natin. Ito yung tinawag nila Paradise. You know, Paradise, you know, mayroong Paradise Valley Day Church. So, ito po ay napakataas na ahon din. Kaya mahaba-haba din ito. Kaya nag-logger na agad tayo. Ayan mga ka-travelers, kitang-kita nyo naman kung gaano kataas talaga ang lugar na to, na halos nagtupong na talaga ito sa mga matataas na niyog. At medyo gumagapang-gapang talaga tayo paakyat dito kasi kita nyo naman silip uli. Diba? Halos kapantay na natin yung mataas na niyog doon sa baba. Ganyan kataas ang lugar na ito. Pero kayang-kaya lang naman. Hindi pa rin naman tayo nagtulak kasi kaya pa naman ang logger natin. Tatanong kung pwede bang mag-logger na hanggang
low gear. Ayan, kwarta low. Tercera low. Segunda low. Ayan na. Ganyan pagamit. Dito ko lang ito nagagamit sa bundok na to. Tercera low. Hanggang quinta, pwede kang mag-quinta low. Yan. So dito, tercera low muna tayo. Pag hindi kinaya, segunda low naman. Yan. Kita yung daan? Yan. Segunda low. Hindi kaya na nga tercera low. Lohan. Tercera low. Balik segunda low. Kaya. Kaya. Ahon, segunda low. Maganda na yung daan dito. Hirap dito dati dito mga travelers. Sobrang hirap yan dyan. Nalalaki ng bato. Yan. Segunda low. Pasok tercera low. Yan. Medyo lumalakitik. Sobrang init. Sobrang haba na ng ahon. Pero okay pa rin. Yaka-yaka. Yan. Tercera low. Cuarta low. Quinta low. Ayan na, nakapinta na tayo. Quinta low gear. Babawas na naman tayo cuarta. Bawas tercera. Bawas segunda. Ahon. Ayan. Ganyan, magamit ang chariot sa low gear. Dito ko lang nagagamit to. Lahat ng low gear pagpahol sa lugar na to. Hindi ko na nagagamit sa ibang lugar. Dahil dito sobrang ahon talaga, bundok na bundok. Tercera low. Cuarta low pala, cuarta low. Yan. Quinta low. Oh. Pwede tayo mag-low gear naman tayo nandahan kasi dahil pang ahon. Yan. Bawas ulit. Cuarta low. Bawas tercera low. Bawas segunda low. Pamalakasan na yan, segunda low. Pag naka-primera low ka na, kahit anong ahon, sampa sa taas yan. Okay. Ang tungtong natin dyan sa taas, mag-high gear na ulit tayo. Normal lang ulit dyan ha. Tigil muna, tigil. Tigil, neutral, taas ang high gear. Ayan, hindi tayo howo na pwede tayo mag-change gear habang natakbo. Baka madali mga gear natin. Alright, primera high, segunda high, tercera high. Hanggang tercera high lang tayo. Yung mga kahoy na nakikita nyo sa palibot, malakata yan. Yan yun, yung mga kahoy na yan na nasa dinadaanan. Tinatanim yan. Pagdating ng mga 10 years, malalaki na yan, pwede mo na harvestin. Pera na yan, pera na. Ginagamit sa paggawa ng papel, posporo, at plywood, yung mga ordinary plywood. Yan. Segunda high. Primera high tayo, para hindi kaya. Yan, primera high. Madami dito, bao-bao tawag nila. Mga ganyan, ani. Mga TBS. Nakapiagyo, pero pinakamarami ngayon dito. Pinakamarami dito ngayon, TBS. Dati, RE. Malakas ang TBS, sobrang lakas talaga yan. Mabilis. Ayan. Naka-high gear tayo ha, naka-high gear. 5 speed, high gear.
Bundok na bundok to mga travelers ha. Sobrang lamig ng hangin sa mga oras na ito. Yung mga simpleng ahon, akala mo simple lang, pero ang tataas pala. Mabigat ay ahon dito mga ahonin. No? Nakagulat naman yung doggy na yun. Mahal pa naman yun. Yan, yung mga travelers dati, nung umahon tayo dito, kalahati pa lang, dahil sobrang putik ditong lugar na to. Ito yung dinaan natin na sobrang hirap, na meron tayong kasabay na habal-habal. Yan, dyan tayo dumaan sa gilid na yan. Ngayon, yan ang kondisyon. Ayan, di ba? Inaahon natin ito no, di ba? Tapos yung habal-habal ng mga estudyante, tapos may baho-baho din tayo kasabay. Dito, itong area na to, kita nyo, sobrang putik dito dati, di ba? Talagang hirap na hirap tayo. Ay ngayon, after ng mahigit 1 taon, almost 2 years, ay ito na siya. Ganito na siya kaganda ngayon. Maganda na. Dati, hirap na mga travelers kahit sa palhabas, kung ano yung dati dyan. Mabilis na ang biyahe ngayon, no? Nakakaisang oras na tayo. Nasa mahigit 30 kilometers to hanggang makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Ito, mga mahihirap na doon, ha? Kung maalala nyo yung ano natin, pagdating dito sa Mindanao, nalagahon tayo ng bundok na nasira yung bumper natin, yung spoiler sa unahan. Ito, napakahirap ito, nalalim. Tumatagilid tayo dati dito, ganun-gana, no? Pero ngayon, talagang chill na, kaya-kaya na, kargado na tayo, no? Nung kumahon tayo dati, hindi tayo kargado. Ito yung part dati na dumaan tayo na bagong tambak ng mga graba na sobrang putik, na pagdating sa part na yan, tumatagilid tayo, halos hindi tayo makabantay kasi tagilid yung karsada. Makikita niya, review nyo yan. Dito, nakagalon yung karsada, oh. At talaga nakakatakot, di ba? Sobrang putik, tapos lalim. Halos wala tayong madaanan. Dito yun. Tinapon tayo na kung ilang oras. Bakit na bundok dito nun? Pero ngayon, ay okay na. Isa to sa napakahirap na daan, makikita doon sa video natin dati. Ahon mo na. Ahon, kaya. Lusot. Ayan. Dito, napakahirap dito nun. Tinatrabaho nila to ng time na yun. Ginagawa. Ito yung area na yung putik, napakalagkit, na halos talagang dumidikit at gumaganon-ganon tayo sa daan. Ito yung part na to. Yan. Ito yung exciting dati na talagang nagsasabi-sabi tayo. Makita mo dyan sa labas. Itong
natin mga travelers sa may bangin dyan. Hirap na hirap tayo umahon. Tapos sobrang putik, wala tayong madaanan. Halos nagkataon sa bandi tayo. Dito yun, sa part na to. Bundok ang kabila. Pakita mo bundok. Tapos, tapos ito yun. Ito na yung part na yun. Yan yung bangin. O, dyan, dyan. Puro palakata yung bundok, oh. Sa Quezon Province po, ang bundok puro nyug. Dito palakata. So yan mga ka-travelers, nakabalik na tayo. Mahigit 1 taon. Ito na po yung area na kung saan tayo ay hirap na hirap doon sa ating pag-akyat. Ano? Ito mismo yung part na yun mga ka-travelers na tumagilid tayong paganyan. Ito mga ka-travelers, ang unang travel namin gamit si Chariot 175. Mahigit 1 taon na po ang nakakalipas. Magdadalawang taon na nga halos eh. At ito po yung dinaanan namin na talagang napakadami pong napareact dito sa mga video namin dito. Dahil nga sa hirap ng karsada na tila baga na pabayaan. Pero nung panahong ito kaya ganyan ang karsada, tinatrabaho po nila. Kaya lang sobrang ulan kaya hindi po mabilis nilang matapos. At ngayon, ipinapakita po namin sa inyo kung kumusta na ngayon ang mga lugar na ito. At sa lugar na kung saan tayo ay nakatayo ngayon at nagsasalita tayo dyan, ay yan na yung lugar na kung saan nakikita ninyo dyan sa video natin na sobrang hirap nung mga nakaraan. Pero ngayon ay napakaganda. Panoorin po natin kung ano naging karanasan pa namin dito.
yan, halos atras abante tayo, tapos sobrang lalalim, maputik, at sumabit-sabit tayo, do. So, kita ba? Okay. So, kita nyo, napakagandang kapaligiran ngayon, maano natin siya, ma-appreciate. At alam nyo ba, na napaka-delikado dito kasi sobrang lalim po nito. Tingnan nyo. Sobrang lalim nitong lugar na to, mga travelers, ha. Papasilip ko sa inyo kung gaano to kalalim. Yan. Kapag nagkamali ka dito, alam mo na kung saan ka pupulutin. Diba, nasa gitna yan ng kabundukan, mga ka-travelers. Oh, kita nyo yung palibot. Wow! Oh, diba, napakagandang lugar, napakagandang place. Ito yung hirap na hirap tayo dati, mismo itong area na to. Ito yung mga part na to. Pero ngayon, ay ito na. Maganda na. So, salamat salamat sa gobyerno natin na nagpursige na magawa ito. At syempre, sa mga nagtrabaho dito kahit na matagal nilang natapos, at least ngayon ay mahaba na ang ating nalakbay na sementado. So, hindi pa natin alam kung hanggang saan ba talaga to. Pero, sa ngayon, yung mga mahihirap na part na ating dinaanan noon ay talagang napaka-smooth na. At tayo ay nandito na agad sa loob pa lang na 1 oras. Kahit na naglo-logger tayo, dire-diretso yung biyahe natin. Hindi kagaya noon, inabot tayo ng hating gabi o inabot tayo alas 8 ng gabi. Diba? Umalis tayo ng hapon dun sa Bayugan dahil sa sobrang hirap ng daan. Pero ngayon, ayan, napakaganda na mga ka-travelers ng ating paglalakbay. Alright? So tuloy pa tayo kasi meron pa tayo mga 5 to 7 kilometers na itatravel papunta pa dun sa destination talaga natin. Sarap ng hangin. Presko ang hangin. Labas talaga yung aking mga uhog-uhog. Nandyan na naman si Chariot sa view ng napakagandang lugar. So dito lang natin nagagamit yung logger na 1 to 5. No, sa mga tatanong, pwede bang gamitin yung logger na hanggang 5? Pwede. Kaya nga ang Chariot, 10 lahat ang kambyada nito. 5 high, 5 low. Okay? Disaya. Nagkakamalingay. Kasi sama-sama madami tayo. Sama-sama together. Huwag ka matakot. Nandiyan naman si Tab ng Angel eh. May pananampalataya ako. Oo, yun. Kabayaan ko lang ikaw, Disaya. Kabayaan ko lang yung mga bangi kahit malaglag pa ako. Ayan pa. Yan na. Taas pa.